Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper, ang inyo pong lingkod na super late na po nag-upload. Excuse me. Medyo naging busy lang po tayo this morning, or actually yesterday. Yesterday is Friday, so it's a ritual day, so talaga pong matik po tayong busy niyan. So, this Saturday morning naman po is busy din po kasi po meron po akong inasikaso. It's a family matter. It's actually it's a tournament ng isang anak ko. So kailangan umattend, ganyan. Yan. So nanalo naman po kahit po silver medal, no, is talaga pong syempre proud na proud mom here. Proud na proud parents here. Mga ganyan. Okay. So syempre kahit na late kami napapunta kasi nga po umaga na po ako natutulog. So andun po yung very thankful po ako sa mga ate at kuya niya na talaga po full support po sa kanya. Yan po. And sumunod na lang po kami sa awarding. And kahit po awarding actually hindi po namin naabutan. So puro picture na lang po. Okay, so ngayon po is magla-love reading po tayo. Then after po nito magdadalawang reading po ako na magkasunod po to. So ang next reading ko po is spiritual. Okay? So dasaran po muna natin itong mga cards na for love reading. Okay? And gusto ko magpasalamat, no, sa mga patuloy po na nagsusubscribe and sa mga new subscribers. Maraming salamat po. And sa mga comments po ninyo na kahit po hindi ko naman po masyado po siyang nababasa lahat, pasensya na po, patawarin niyo po ako. Pero lahat po ng mga nagko-comments dyan, I know for sure na nakaka-resonate po and talagang nangyayari po sa mga buhay-buhay ninyo. And ako po yung lubos nagpapasalamat at kayo po yung nakaka-resonate. And sa mga silent viewers din po dyan, no, is continue nyo lang din po yung panonood. Bigyan nyo lang din po ng konting time. Pwede nyo naman po i-forward pagka ganito po may batali-taktakan ako na ganito. Alam ko po for some of you is naiinip, ayaw po ng mga ganitong eksena. So yun po. And gusto ko rin po magpasalamat po dun sa talaga namang, alam niyo po yun, talagang minamahal na po nila yung langis ko na talagang, kasi po yung mga healers po, ang sinasabi po nila sa akin, sila po talaga po, syempre po nakakapagpagaling po talaga yung mga healers na to, pero napapadali po, no, sa pamamagitan po nitong langis na to. And maraming salamat po sa inyo dahil patuloy nyo po tinatangkilik ang mga langis ko. Maraming salamat po talaga. Okay, so start na po tayo. Panginoong Hesukristo Ama, Panginoon Diyos Ama sa langit, mahal na Birheng Maria, mahal na Santo Niño, Saint. Yun po. Ako po ay samahan po ninyo, kasama po na mga subscribers, followers at viewers. Naway bigyan niyo po kami ng kaligtasan sa oras na ito. Bigyan po ng sapat na lakas ng pangatawan at magandang kalusugan at kagalingan po sa anumang karamdaman, lalong-lalo na po sa spiritual. Naway kami niyo po yung iligtas anong kapahamakan, disgrasya sa kuna at anong po klase ng karamdaman na tukso. Maraming salamat po. Pakibasbasa po itong mga cards na ito para po makapagbigay ako ng mga mensahe sa kanila patungkol po sa pag-ibig, buhay pag-ibig. Maraming salamat po. Amen. Okay, so ano ba yung makukuha nating energy ngayon? Ano kaya ang chika? No? Wait lang po. Arrange ko lang. Siguro po itong aking kape-kapihan. Wait lang po Laki, no? Kape! Okay, so hihingi muna tayo syempre ng mensahe sa inyong mga persons. Or kung ano na po ba ang nangyayari. Ano ba itong card na pinrepair ko na to? Wait. Ano ba yung pinrepair ko na yun? It's True Love Kemerot. True Love Keme. Yan. So, kukuha muna po tayo dito ng mga ilang cards, no? Maybe 10 cards, no? Para po makapagbigay tayo ng mensahe sa inyo po, mga collectives. Again, this is a collective reading for all zodiacs. Wala pong specific na zodiac signs po to. Kung kanino po makaka-resonate, then claim it. Sa mga hindi po, then deadma. Okay? Pero kung gusto niyo pong makinig, go lang po. No, feel free. Okay? Walang bumaba Walang ayaw ng love. Gusto Kasi may vision po ako kaya kailangan ko po talagang mag-spiritual after nito. Mag-spiritual po ako. Okay? So,
First card is, why do I feel so lost? My goodness, saan ka napunta? Bakit ganyan na nararamdaman mo dito, collective, no? And what is this? Dalawa kasi bumaba eh. These feelings are eating me alive. Yes, no? So, itong parang windang ka or parang andito yung windang, lutang, or parang ang dami mong iniisip, ang dami mong pinoproblema, no? Which is parang hindi naman dapat. Parang alam mo yon, nawawala ka sa sirkulasyon, nawawala ka sa focus ngayon, no, dahil nga dito sa pag-ibig na to. So, yan mismo, no, yan mismong nararamdaman mo na yan sa love or dito sa person mo, collective, no, is ito yung sinasabi nga na, alam mo yon, you are eating me alive, no. So, andito parang yung sinasabi nga in Tagalog is kinakain mo ko dito ng buhay. Na parang alam mo yung, baby, may positive, negative, pero parang negative na rin yun kasi pagka nakikita mo tong taong to, parang pakiramdam mo ba parang kang natutunaw, or parang ang pakiramdaman mo parang hini-hypnotize ka, or parang yun nga, nakulang na lang lunukin ka nito ng buhay, parang ganun, no? Or same thing, no, vice versa, ganun na nangyari. Again, this is wala pong gender, kung kanino po tumapat, kung mapabalalaki, babae, bahala na po kayo na po mag-adjust. Basta ito po is kung kanino man pong gender, okay? So, I can't handle your love. Wow! So, meaning, parang itong person mo is, alam mo yun, full of mystery, or full of compassion, full of yun eh, parang mystery eh, no? Parang masyadong amazing tong taong to, na parang, kumbaga from head to toe, itong person mo na to is, talagang, package, no? Package. Alam mo yung tipong ideal man, ideal woman mo, parang, alam mo yung, ito yung tao na, dinarasal ng kahit na sino, makasama lang habang buhay. Maybe, talaga, nasa kanya na ang lahat, no? Nasa iyo na ang lahat, ganun. So, yung mga ganon. So, I can handle your love, na parang, siguro yung negative is, andito yung toxic, no? Parang, andito yung nasasakal ka na, dahil sa mga bintang, pwedeng ganyan, or pwedeng, nasasakal ka in a way na parang, masyado kanyang inaasikaso, masyadong parang OA na yung pag-aasikaso o pagbibigay din sa'yo ng pagmamahal itong taong to. Na parang ikaw mismo siniisip mo o tinatanong mo sa sarili mo, deserve ko ba to? Na ganito niya ako pagsilbihan, ganito niya ako kausapin, ganito niya ako, alam mo yun, yung treatment, tama ba yung treatment niya sa akin? Yung mga ganon, no? Kahit ikaw is nagtataka kung deserve mo ba yung mga ganyang bagay, no? Okay, so what else? May passion ako nakita. Passion. I was hurt by you. Nasasaktan siya. Bakit? Masyado ka daw kasi malapit, no, sa mga, maybe sa friends mo, even sa friends mo collective, na binibigyan mo ng kulay yung pagiging close itong person mo doon sa mga friends mo, or parang binibigyan mo lahat ng kulay, binibigyan mo lahat ng meaning, yung pagiging close nito sa mga taong nakapaligid sa inyo, the way na kung paano siya makipag-usap, the way na paano siya humaplos, mga tipong ganyan, binibigyan mo to lahat ng meaning. Hindi kita masisisi. Okay, bakit? Kasi andito yung kilala mo tong taong to eh, kilala mo tong person na to, kung ano ang nakaraan, or parang alam mo kung ano yung mga the moves niya pagka may mga ganun ng scenario, pagka may mga ganun na siyang kinikilos na parang merong hindi magandang intention. Parang tingin mo sa'yo is may mali siya, pero sa kanya is wala naman, no? Parang, pero andito yung siya mismo is medyo umiiwas siya sa mga ganong umiiwas na siya, pero pagka tipong makakalusot, lulusot. No? So, sa mga ganong ways, para nasasaktan ka. Binibigyan mo nga kasi ng mga, alam mo yung thinking mo dito, collective, no, is, most of the time, is para kang paranoid, no? Kaya ngayon, parang,
pagka wala siya sa paningin mo, kaya naging first card mo tong why do I feel so lost, no? Kasi andito yung pagka wala siya sa paningin mo, praning ka na kung ano-ano na iniisip mo, baka mamaya may kasamang babae, may kadate na babae, pero ang totoo nasa trabaho siya. Lalo na po yung mga panggabi, no? Yan, yung mga ganyan. So, binibigyan niyo po lahat ng mga negative, ano mo yun, thoughts, yung mga kinikilos ng person ninyo. Which is very wrong, no? Pagka ganun po, maglagay kayo ng CCTV sa ulo ng boyfriend ninyo. Just lang. Okay, so I'm stuck in visions of us together. Oo, kasi yun yung ano mo eh. Yun yung kasi talagang thinking mo na ang gusto mo talaga, syempre, kahit naman po sino, no? Kahit hindi ako, kahit hindi ikaw, kahit hindi ang katabi mo, kung sino yung kasama mo ngayon dyan, na kung sino man, kung friend mo or relatives mo, no? Is talagang lahat naman tayo ang gusto. Syempre, kung sino yung kasama natin, parang alam mo yon, makakasama na natin habang buhay. Syempre, lalo na kung talagang may love na, no? Na talagang andito ipaglalaban at ipaglalaban mo naman talaga pagdating sa love. So, ang pinaka-the best thing na pwede mong gawin dito at iambag sa buhay ng person mo para hindi na siya maghanap pa ng iba. Do your best, no? And actually, ang sacrifice, love is sacrifice din kasi talaga, no? Though, andin din yung minsan, love is stupid, no? Kasi andito yung, ito is love, I mean, ito is sa relationship po to ng men and women, ha? Ganon. Para kasi kailangan mong minsan mag-sacrifice or kailangan mong ibigay yung ganitong bagay para lang ma-please mo ang isang tao. Pero kasi, bakit mo ginagawa to? Kasi mahal mo. Na tipong di baling ikaw ang di baling ako ang masaktan, wag ka lang. Di baling ako yung madapa, wag lang ikaw. Babangon kita, di na baling ako maiwan. Ganun ka eh. So, ang gawin mo na lang dito is, ituloy mo pa rin yan. Kasi, kung ang ginaganti naman sa itong person mo is negative, I mean, hindi niya na-appreciate yung pagiging maalalahanin mo, maasikaso mo, pagiging loyal, faithful mo sa kanya, pagiging caring mo, pagiging passionate mo, hindi mo na problema yan. Continue mo lang. Pero kasi yung ugali na yan, sinabi kong 5 na yan, ikaw yan eh. Personality mo talaga yan. At hindi mo yan mababago. Ikaw na yan, nananalaytay na sa dugo mo yan. So, kung ano man yung treatment sa'yo ng person mo, kung sino man yan, na binibigyan mo ng ganyang 5 pag-uugali mo na yan, at hindi nila ma-appreciate yan, then, si God na ang bahala doon. No? So, just let go, let God, and go with the flow, and andito yung dire-diretso mo lang. Kasi ikaw naman dito magkakaroon ng good karma and bad karma for him or for her. No? Doon sa parang, tinataasan ka lang ng kila na sasabihin sa'yo, naku, patay na patay naman sa akin yan eh. Gano. So, patay din siya kay God. Charot. Hindi, ibig sabihin, mabibigyan siya ng isang araw, isang beses ng ikabubulaga niya sa mga ginagawa niya sa'yo. I mean, more on realization, gano'n na mangyayari. Okay? So, let's see sa iba pang card. Tingnan natin. Okay, so let's see. Hala, ang dami ng card sa love. Wait, tingnan natin. Kung anong kaganapan. Yun! Dumulas. Children. Your love life is being affected by children. Actually, ganito yan. No? Siguro for some of you, no, is andito yung gusto nyo nang magkaroon ng separate ways. For some of you, no, is ganito. Gusto nyo nang magkaroon ng separate ways, no, or separate lives, no, or andito yung gusto nyo hiwalayan itong mga person ninyo. But, no, dahil sa meron kayong mga bunaknak, meron kayong mga junakis, is andito yung talagang full of sacrifice kayo because of the kids, no? So, yung mga ganyan naman kasi, again, dahil sinasaalang-alang mo ang mga anak mo, yung mga pwedeng mangyari, no, na hindi maganda para sa mga anak mo, so andiyan ka to stay. To cover up, no, lahat ng mga kamalian or kapintasan nitong person mo is andito ka punuan, no, para lang hindi masilip ng mga kids mo yung kahinaan or yung kahinaan ng person mo. So, ang kailangan lang dito is
Alam ko mahirap to, no, sa sitwasyon mo, pero ang kailangan mo lang talaga, kailangan continue to fight, no, for your kids. And continue mo rin lang din yung pakikipag usap, pakikipag yung connection, no, kay God, and let God mo lang talaga lahat. Meron ka mga sacrifices na ganyan, struggles, no, kasi hindi po madali. Pero once na kayo po is nakakonect kay God, no, as in kayo is nakatali kay God, wala pong imposible. Lahat po yan parang mani lang sa inyo. Parang alam nyo yun, magtataka na lang kayo na dati parang hirap na hirap kayong bumili ng pambura, hirap na hirap kayong bumili ng halimbawa ng patis, pero ngayon is magtataka kayo, bigla na lang may darating. Hindi man kalakihan, pero andito yung may sure ball na may darating na ibibigay sa inyo ni God yan. Para hindi na po kayo problema. Hindi na po kayo para bigyan pa ng problema ni God. Maybe, masasabi ko na swerte po kayo ngayong year na to sa financial, but sa love life, ligwak ganun. Okay? So, okay lang yan, kasi bata ang pinag-uusapan. Again, pagdating po sa bata, wala pong kasalanan ng mga yan. Huwag po natin idamay. Lalo na po sa mga away-away asawa or what, ganyan. Huwag po, no? Kasi that's God's blessing. Okay? Na kailangan po nating ingatan, unawain, at panindigan. Okay? Kahit po gaano kahirap, no? Or kahit gaano kahigpit ng sinturon na nangyayari po sa atin, is kailangan po natin still ipaglaban at i-continue, kasi nga talaga po hindi naman tayo bibigyan ng Panginoong Diyos Ama ng mga pagsubok sa buhay hindi po natin kakayanin. As long as tayo po ay nakikipag-communicate kay God, wala po tayong magiging problema. Okay? So what else ang meron dito sa person mo? Oops, dalawang card. Okay, so we have the chemistry and unrequited love. Okay, so you are expecting, no? Parang before, wait. Since ito yung unang bumagsak, no, which is yung chemistry, no? So, andito yung talagang, at first, no, talagang meron kayo nito. Chemistry. No? Hindi po to sa lahat, ha? Hindi po to sa lahat. Sa kung sino lang po yung talaga makaka-resonate. So, iba po sa inyo talagang andito yung nasasakyan nyo pareho, parang iisa yung timpla ninyo. Like, gusto mo ng gitara, gusto niya rin ng gitara. Gusto niyang maligo sa dagat, gusto niya maligo. Gusto niya sa pool. Mga ganyan. Gusto niya billiards, ganon. Gusto mong red. Ayan. So, andito yung magkasundo talaga. Kaya that's why andito yung parang kinakonsider mo na rin na kayo is soulmate. Ganyan, no? Kasi there's a strong magnetic attraction here. So, andito yung talagang in love siya sa'yo, in love ka din sa kanya. May spark na tinatawag, no, sa relasyon nyo na ito. But then, andito yung bigla, no? For some of you is biglang nawala, no? Biglang parang yung chemistry nyo is biglang naglaho or parang tumabang. Nawala yung, parang hindi naman nawala, pero parang nagkaroon ng bawas. Parang nabawasan yung interest nyo pareho dito sa isa't isa, no? Para lalong tumibay. Kasi noon na pagtitibay nyo, bakit? Kasi nakakasundo po kayo sa lahat ng bagay, kung ano yung gusto mo, gusto niya, gusto mo rin. Pero ngayon kasi, there's a sudden change, no? Pero, hindi mo ine-expect na gano'n, na parang sa isang iglap, biglang may nangyaring ganyan. Nagkaroon ka ng tabang, tinabangan ka, and at the same time, siya rin, parang gano'n. Maybe, meron kayong hinahanap ngayon. Masyado kayo mapaghanap, or maybe yung person mo is masyado na mapaghanap, or nag-expect more sa'yo. Collective. Okay? So, mas maganda to ibalik nyo yung dati. No? Ibalik nyo yung dating kiliti, yung dating spark na meron kayo sa relationship. Huwag nyo hayaang talunin kayo ng mga taong mga nakapaligid o mga pangyayari sa buhay nyo. Huwag kayo masyadong pa-apekto. Okay? Okay. Yes, kasi true love kayo no? So, this is the romance of a lifetime. Yes. So, actually talagang sa buhay naman pong mag-asawa or even sa mga ano ba tawag doon? Sa mga magjojowa, no, yung sinasabi ko. Isan dito yung talagang, hindi naman po talaga sa lahat ng oras. Alam niyo yun, lagi kayo may kilig moments. Meron din po kayo nito for sure yung mga tipong
natatabangan. Tapos ngayon, parang gagawa ka ng eksena, mag-aaway kayo, then doon na naman, sisilakbo na naman. Iba kasi pagka nagbate, aminin nyo yan. Iba po ang ginagawa pagka nagbabate. No, iba. Iba yung intimate moments, no? Iba yung init pagka nagkabate. Yung mga nag-aaway na couples, no? So, alam niyo na kung saan ang punta. So, dito is, kasi, kahit sa intimate moments po, kailangan po kasi meron din kayong chemistry dyan. Meron din kayong pagka gusto niya ganito, gawin mo. Pagka gusto niya ng ganito, gawin mo. Mga ganon, bigayan po talaga. Kasi part po ng relationship yan. Actually, also that's yan yung nagbibigay ng spice, no, ng init, no, sa relasyon po talaga. Kailangan po yan, no. Okay, so that's for lifetime. Kasi yung nararamdaman nyo pareho is true love. Okay? It's a true love. Okay, so what else? Late na ako makakapag-upload. Okay, so for the last card po, thank you. Last card na po tayo, last card. Okay, so we have past life relationship. So you have known each other before. So, talagang bakit kayo nagkaroon ng right or parang nagkaroon kayo ng chemistry ng bonggang-bongga ngayon? Dahil parang alam mo yun, talagang magkakilala na kasi kayo before, no? A long time ago is talagang andito yung magkakilala na kayo. So, parang itinuloy nyo lang. So, ito yung reincarnation na tinatawag, no? Na parang noon, nag-meet na kayo halfway or talagang meron na rin kayo relasyon. But then, siguro yun, pareho kayo nategi, syempre, reincarnation na nga. So, nabuhay ulit kayo sa ngayong panahon and now, kino-continue nyo lang. No? So, nagtagpo ulit kayo. Kasi soulmate nga kayo and talagang from pagka-heart na po ang umiral is talagang magkakatagpo kayo. Parang iihip ang hangin para kayo is magkaroon ng connection ulit. Diba? Okay, so kukuha tayo this time sa ating tarot cards. Tingnan natin kung ano ang pwedeng best advice. No? Ay, sa inyo. Wait. Kunin ko lang yan. Okay, so we have the Three of Wands, no? So find your inspiration to take action, ano? Kailangan nyo lang dito ng, alam nyo yun, kung meron kayong mga plans, for sure meron naman talaga kayong mga plans. So ito mga plans nyo na to is, alam nyo yun, for expansion, or parang alam nyo yun, magkaroon kayo ng rapid growth sa buhay. So ang kailangan nyo lang po dito is talaga kailangan nyo po mag-focus. Mapa-career man yan, love life, family, gusto nyo mag-build ng family, ng business, ganyan. Actually, ito is, parang alam nyo yun, parang nandito yung sa relasyon ninyo, no? Parang andito yung nag-iisip-isip ka kung paano ba mas magkakaroon ng growth or mas magkakaroon ng para mapalawak pa yung pagmamahala nyo sa isa't isa na hindi kayo magpapa-apekto sa mga nangyayari sa buhay-buhay ninyo. Na parang alam niyo yun, kasi actually, wala naman po ibang makakaintindi sa mga hinanaing ninyo sa isa't isa, kundi kayo lang. Hindi yung maghahanap kayo ng ibang tao para ikwento yung buhay nyo, pinagdadaanan nyo magjowa o mag-asawa. Tapos ano mangyayari? Ichichismis lang siya dito sa kabila. Hanggang sa alam nyo yon, hindi nyo namamalayan na kumakalata pala yung virus. Mga ganon. I mean yung chismis, no? So, ang kailangan nyo lang po dito is, para alam mo yung kung saan ka na-inspired. Yung tipong, kung halimbawa, kaharap mo si jowa mo, kaharap mo si Mrs., kaharap mo si Mr. Ano ba yung kailangan sa pangkalahatan, ano ba yung wala sa kanya na kailangan mong ibigay? Like for example, kung halimbawang, mahilig siya mag-bake, no? And tingin mo dito sa partner mo is, parang naboboard na siya na everyday kasi ganito lang routine niya. Gising sa umaga, ganito, ganyan, kung ano yung ginagawa. Parang paulit-ulit lang. So, parang andito yung, minsan, kung halimbawa, minsan inungot na po ito sa inyo ng partner ninyo. Like, gusto niya siguro magkaroon ng mixer, mga ganyan, or mga bake supplies, mga ganyan. So, parang doon gagawa ka ng isang bagay na well-inspired ka na gawin yon kasi kikita ka
kikita ka para ma-provide mo doon sa partner mo or sa person mo yung gustong-gusto niya na gusto mong ibigay para magkaroon din siya ng growth like ikaw. Hindi po natin kailangan maging selfish. Huwag po tayong makipagkompetensya sa mga partners natin. Kung ano po yung sa tingin nyo saan siya mag-grow, supportahan nyo po. Kasi for sure, yung person mo na yan, isinusuportahan ka din. No? So, kailangan po talaga dito is talagang give and take po sa relationship. Okay? Para magkaroon po talaga ng, alam niyo yun, ng growth. Okay, so last 2 cards po. Holy Spirit, thank you. Okay, so Knight of Swords. Okay. Marami kang ambition. Okay, so you are too much ambitious, no? Marami kang ambitions and andito yan talagang parang parang lahat sinusubukan mo, lahat papasukin mo ng buong tapang. Kasi kung yung salitang takot, parang hindi mo alam yung salitang takot o hindi mo alam, hindi mo kilala o basta wala kang takot, no? Lahat ng tapang meron ka. Buwan loob mo eh. Especially kung alam mo talagang sa sarili mo na ikaw ay tama. So talagang ipaglalaban mo to. You are so strong, no? And ready to take, no, on the world. So andito yung talagang ano man tawag doon? Parang susungkitin ko ang bituin para sa iyo. Susungkitin ko ang buwan para sa iyo. Tatakpan ko ang araw para sa iyo. Yung mga ganun, alam mo yung mga imposible na nakakatakot sa iba, pero sa iyo kaya mong gawin. Kaya mong panindigan yun at kayang-kaya mo yun para lang sa minamahal mo. And actually, yan yung isa sa mga, alam mo yung ngayon kasi is kaya mong parang isakripisyo ang lahat para sa minamahal mo. Yun na lang. Okay? So, kaya mo isakripisyo ang lahat, even sarili mo, no? Even yung sarili mong kaligayahan para lang sa minamahal mo. My goodness, ganun ka magmahal. Hello tayo. Try lang. Charot. Okay, so we have 2 of Pentacles. Okay, so know your priority, syempre. And kailangan nyo po talaga dito is magbalanse. Kailangan nyo i-balanse kasi hindi po pwedeng puro siya lang. No? Puro yung person nyo na lang ang, doon lang kayo malagi magfo-focus. Para naman yung sarili ninyo. So mag-focus, mahalin nyo pa rin. Wag nyo pong nakalimutan na mahalin ang sarili ninyo. Alagaan ang sarili ninyo. Kasi kung hindi nyo po alagaan ang sarili nyo at andito yung magfo-focus kayo, lagi lang sa kanya. Tapos ikaw ay luray-luray na hindi na makapagsuklay ng buhok, na halos parang ayaw mo nang maligo dahil aasikasuhin mo pa siya. Meron ka nakalimutan na gawin para sa kanya. Ay my goodness, maghahanap pa rin po yan. Siyempre po kailangan very presentable tayo pagkahaharap po tayo sa mga persons po natin, wife, husbands, di ba? Kailangan ganun po, kahit po sa matagal na kayong mag-asawa, matagal na kayo nagsasama, ilang decades na kayo, kailangan po lagi po tayong fresh. Kung meron man siyang past relationship na parang masyado niyang ina-adore to the point na sinasamba na dahil sa kagandahan, dahil sa kagwapuhan, well, prove to him or her na mas kaya mong higitan yan. Hindi mo kailangan pantayan, higitan mo. Sa paanong pamamaraan, mag-ayos ka. No, mag-ayos ka. Hindi mo naman kailangan magparitoke, no? Just be you, no? Pero andito yung kung paano kanya na-meet noon, kasi bakit kanya nagustuhan. So meron ka ding mga traits or katangian, no, na sa panlabas na wala doon sa past niya, no, na nasa iyo. So andito yung kailangan mo lang yung i-maintain or i-enhance, no, para mas alam mo yung mas magkaroon siya ng talagang ay bang hindi na tumingin pa sa iba, no, ganun po. Kasi mahirap na po talaga sa ngayon yung sasabihin na minahal mo ko ng ganito, dapat tanggapin mo ko ng ganito. Iba na po ngayon, lahat po nasa modern technology na. Kasi nga po yung mga iyan, dating walang dede, no, pero ngayon may dede na. Yung mga tipong gano'n, no. So lahat po ngayon halos, no, ikaw po kahit makikita mo yung mga, lalo na po sa mga, minsan din yung po makikilala kung babae pa ba talaga yung kaharap nyo or lalaki.
Yung mga tipong gano'n. O yung lalaki, hindi nyo alam na babae pala siya dati. No? Yung mga gano'n. So, kailangan lang po talaga ngayon is just be you. I-enhance mo lang ng konti, huwag naman OA. To the point na para ka na si Pinocchio na pinatangos mo ang ilong mo, na para ng bumper yung dibdib mo, yung mga ganon. So, actually hindi po dapat ginagawa yon. No, kasi talagang makontento po tayo sa kung ano yung binigay sa atin ng Panginoon. Hindi po natin kailangan palitan. Ang kailangan lang po na, kaso po meron po talagang mga tao na talaga pong gigil na baguhin kasi nakikipagsabayan sa flow, no, ng generation ngayon. Ganun na po labanan ngayon. Parang alam nyo sa susunod, 500 lang matangos na ilong mo. 1,000 na lang, meron okay na dede mo. No, okay na ang boobs mo. Tayong-tayo na yan. Yung mga ganon. Darating po ang panahon na yan na parang bargain na lang yan na gagawin kasi ang dami na pong gumagawa. Ang dami na pong nagpapagawa. Kaya sorry doon sa mga gumagastos ng 350,000, 500,000 para lang talaga ma-enhance yung mga gusto nila sa buhay. Okay? So now is kailangan nyo pong mag-stick o kailangan nyo lang mag-balance, no? Kasi kung yan ang ipupush nyo, yung parang pamimeke, yung mga ganyan, is hindi nyo po mamimit ang pagkakaroon ng wealth and success. Though, andun yung success kasi happiness nyo po yan. Pero hindi naman po yan ang gusto ni God sa inyo eh. Kung bakit binigyan po kayo ng ganitong tao, is andito po yung para kailangan nyo lang po is i-enhance, yung pagkatao ninyo, and at the same time, tulungan nyo po yung person ninyo na i-enhance din yung pag-uugali niya na wag kanyang i-compare sa iba. Yung ganun, walang comparison dapat, walang competition dapat. No, dapat yung contentment po talaga is dapat magkaroon po tayo. Marami pong ways, no, para po sa satisfaction na gusto po natin or contentment. Marami pong ways na hindi po natin kailangan baguhin pa yung sarili natin, padagdagan, pabawasan yung mga sarili natin. Yung mga ganon. Yun yung sinasabi ko is like yung mga enhancement, ganyan. So, kailangan nyo po yan kasi dito po, no, if you know your priorities, no, is andito po yung magkakaroon talaga ng kailangan yung i-balance and at the same time, pagka nagkaroon po ng balance, is andito na ngayon yung wealth and success na mamimit ninyo na kailangan nyo po make sure po, no, na i-spread out natin yan sa mga needy, no, sa mga nangangailangan po. Okay? So, let's see. Masyado po ba mahaba? Ang haba na naman, nangaral na naman ang inyong lingkod. Hindi kasi po talagang meron po mga individuals, no, na dahil sa insecurities, na dahil nga po ang person nila is mahilig sa mga nalalaki ang bumper, no, na kesyo kailangan matangos ang ilong, kailangan na maputi, ganun. So, andun to na ngayon yung mga partner nila, no, na talagang gagawa sila ng ways kasi hoda mangutang, no, para lang mairetoke o maibigay yung hilig ng person nila. Hindi naman po kailangan yun. Kailangan nyo po mga magpa-opera, di ba? Hindi naman po. Kung ano pinibigay sa inyo ng Diyos na pagkatao ninyo, tanggapin ninyo, no, kailangan po doon yung acceptance. Kung di po nila kayo matanggap, no, problema na po nila yun. Kung gusto mo i-let go tong mga taong to na hindi satisfied sa'yo, hindi sila happy sa'yo, well, masakit man po sabihin, pero i-let go nyo na po yung mga ganun tao. Okay? Kasi problema pong malaki yan. Pagka pinush nyo pa pong maigi yung sarili nyo sa mga ganyan tao. Okay, so celebrate your love, no? Ito is iba po sa inyo is celebrate nyo po yung love kasi swerte ka dahil andito yung tanggap ka ng tao nitong person mo sa kung ano ka collective, no? Celebrate, no? Be happy, no? Kasi talagang suklian mo yung pagmamahal sa iyo nitong person mo kasi andito yung kung ano ka man, no? Kulot ka man, pandak ka man, andito yung talagang mahal na mahal ka pa rin niya, no? Kumbaga hindi na siya para maghanap pa ng iba kasi sa'yo lang, kontento na siya. Sa relationship naman po kasi kailangan may contentment. Hindi po pwede yung sabihin yung area lang ng area, no? And ano to? Okay, so now is so kailangan nyo ngayon ng parang alam nyo yon yung ikaw kasi yung tipo ng tao na hindi naman naghahangad ng parang alam mo yon yung aangat talaga, yung tipong yaman, mayamang mayaman, no? Parang sa'yo is enough na yung basta doon yung happiness,
Basta tandun yung masaya kayo, walang gulo, walang nangingialam, yung ganun. Parang ang gusto mo dito is magkaroon din kayo actually ng bakasyon to spend time together para may open lahat, para magkakaroon kayo ng ano tawag doon, face to face na revelation. Kung meron kailangan i-expose, yung mga ganyan. Actually, yun yung isa sa mga kailangan ninyo para magkaroon kayo ng magandang bond, no? And magkaroon ng strong bond yung relationship ninyo. Okay? So, mag-isip kayo like sa tabi ng dagat, sa tabi ng bundok, sa paahan ng bundok, ganyan, no? Mag-ano kayo dyan, mag-camp, ganyan. Tayo kanyang tent, ganyan. Mag-ano kayo, firecracker, firecracker, paputok, nagpaputok, Marios. Happy New Year! De, yung mga ganun pa, mag-bonfire kayo, ganun, diba? Tapos nag-uusap kayo doon, tapos nomo-nomo, ganun, nomo-nomo, diba? Tapos ganun, so after nomo-nomo, yun na yun. Ganun lang naman yun eh. Diba? Then kinabukasan nun, ang sarap, ang gaan sa feeling. Then naig nyo pa yung hinubarang kayo ng damit. Talagang andun yung, parang kinlens nyo yung soul nyo after that. Binugan nyo, kumbaga. Okay, so something bigger is on the way. Yes. So kung talagang i-express nyo po lahat, no, yung mga napag-usapan nyo, no, ng that day na nagkaroon kayo ng bonding, or yun nga, nagkaroon kayo ng bonfire, mga ganyan, nagbakasyon kayo somewhere sa beach or somewhere na talagang malayo sa mga chismosa, sa mga marites, no, sa toxic na tao, no. Kasi may express nyo yun eh. No, kayong dalawa lang, walang cellphone, walang gadgets, walang wifi, walang ganyan. Kayo lang. Magpag-usapan yung maigi. Then, andun yung talagang pag-uwi nyo ng Manila or kung saan man kayo naroroon, pag-uwi nyo ng bahay ninyo, magiging smooth ang lahat. Parang lagi kayong, parang pupunta kayo ngayon sa punto na nagliligawan lang kayong dalawa. Yung mga ganon. Okay? Yes. So, offer your love. Actually, hindi lang naman ikaw ang mag-offer ng love. Yung ding yung ding person mo is for sure mag-offer ng love ulit, no? So andito yung kailangan yung mag-offer ng love sa isa't isa every day, every second, every minute, every hour, no? Kasi masarap po kayo ang magmahal. Masarap po kaya yung lagi kang pinakikilig ng person, no? Masarap po yun. Kasi po minsan pag hindi niyo po naparamdam, minsan nakakalimutan na yun eh. No? Na parang kontento na kayo na magkasama kayo, nag-uusap kayo, pero wala na yung spark, yun yung kilig. Kailangan po may kilig. Minsan po magpakilig po kayo sa mga person ninyo, my goodness. Magdala kayo ng, alam niyo po yung simple, lalo na po sa mga babae, dadala niyo lang po yan, kahit pinitas niyo lang sa kapitbahay na bulaklak, bigay nyo yan. Matutuwa po yun. Babae na po pakiramdam. Bilan mo ng nogat yan, bilan mo ng flat tops yan, bilan mo ng nips yan, bigyan mo. Tuntuan na po yan. Ganun po, napakababaw po ng babae. Napakababaw po ng kaligayahan ng mga babae. Okay, so for the last card. Wow. Reconsider commitments. Tama. Kailangan kasi lagi ganun. Kailangan natin po mag-reconsider, no? Kasi kung hindi po at parang iiwas na lang po tayo ng iiwas or parang iti-take for granted po natin ng lahat, wala pong mangyayari. So ang kailangan po natin dito is, alam mo yon, i-reconsider po natin lahat ng mga commitments. Ay, naku po Lord. Wait, baka mapitik ko na naman, mag-edit na naman ako mamaya. Wait, may naligaw na card. Okay. So, dito naman tayo sa isang card kung mahiwaga. Mahiwaga talaga. Gamit na gamit ko to kasi talagang atong card na to is very accurate din. Okay. So, kuha lang po tayo ng 3 cards dito. So, kailangan po natin ng exact pero napaka-meaningful na message from this oracle card. Tatlong card lang po tayo. Okay, 1. Obsessive lover. Okay, so, kung hindi ikaw, siya.
or both of you are obsessive lover, no? Na talagang hindi kasi healthy talaga yung pagiging obsessive. Para ka kasi may pagkapraning dito eh. Alam mo yun, parang alam mo yun, lahat na lang sa'yo is may kwento, lahat na lang sa'yo is meaning, lahat na lang sa'yo is questionable, no, pagka-obsessive lover ka. Kasi andito yung talagang patay na patay na patay ka dito sa person mo. So, ang kailangan dito, ito yung medyo i-lessen mo, no? Kailangan dito is trust, na kahit na nagkaroon kayo ng lamat sa dati, I mean, from the past, no, is turuan mo rin yung sarili mong ibalik, no, yung trust, kahit paunti-unti. Kasi, lahat naman po talaga is, may chance po na magbago. No? Huwag po nating ipilit na wala. No? Na talagang parang hindi na, pagka-cheater is always a cheater. Hindi naman po. Parang ano po ako doon, parang disagree ako doon. No? Okay, so now we have the grudge holder and the threatening here. Okay, so andito yung parang meron ka talaga mga sama ng loob pa, no? And andito yung talagang still threatened ka dahil sa mga past experiences mo dito sa person mo na yun nga, gumawa ng hindi maganda, ng babae, ng lalaki, nilayasan ka, nag-addict, mga tipong gano'n, pinalit ka sa kapwa addict niya, yung mga tipong gano'n. So, now is andito yung talagang till now, na kahit parang okay yung flow ng relationship nyo, still andito yung nati-threaten ka pa rin, or andito pa rin yung bothered ka pa rin. Kasi still, meron ka pa rin ditong ano ba, siguro kahit isang guhit, no, na sama ng loob pa rin dito sa person mo. Minsan okay, pero minsan hindi. Kasi minsan may mga acts or meron siyang actions na talaga namang kaduda-duda. No? So, again, alam ko, pwede nyo sabihin sa akin to na talagang madali lang sabihin, pero talaga pong mahirap gawin. But then, parang pinaka-safe po talaga na pwede po natin gawin sa ganitong sitwasyon ninyo is yung kailangan po natin i-let go, let God po yan. And continue nyo po yung pagpe-pray na magbago na po tong person ninyo, na tigilan na po yung pangungulit sa iba, no? Like pumasok ulit sa isang relasyon na karelasyon pa po kayo. Okay? So, yan po ang inyo pong reading, and dito na pa tayo sa healing. So, sa mga nakaka-resonate, andyan lang po sa description ng aking nasa description box lang po ang aking number. So, kung sino po magpa-appointment is feel free to text me or chat me. No? Wala po munang calls. Please, magpakilala po muna kayo bago po kayo. If sinabi ko po pwede na pong mag-call, pwede na pong mag-call. Kasi po, meron po mga times talaga na naggagamot po ako. Hindi lang naman po ako talaga tarot reader. May gamutan din po ako, lalo na po pagka-online. So, most of the time pagka online na healing po ako, ang gamit ko po is cellphone, kasi ito pong laptop ko is nandito po sa kwarto. So yung cellphone po binibitbit ko po sa gamutan area, which is sa labas. So na-interrupt po talaga yung gamutan kasi andun po minsan bumubuga ako ng dasal, bigla po may tatawag. So make sure po na mag-chat po muna, no? Okay, so bow your heads. Okay, so maraming salamat po, and God bless. Bye!